Okay, sa business law or sa law in general, meron tayong tinatawag na dispositive o dispositive motion. So ito yung may kapangyarihan o may authority to resolve a legal matter. So ito yung magde-decide ng final verdict o final judgment ng isang bagay. Yung mga yung decision, yun ang magde-determine ng ng kinahinatnan nung kaso na yon o nung sitwasyon na yon. So sa contracts daw, to be exact, yung dispositive is kung may dispositive clause doon, yun ang nakalagay kung kailan mate-terminate yung contract. Or nakalagay doon yung dispositive clause daw sa contract, nakalagay doon kung ano yung mga situations or events na nagpapawalang bisa doon sa contract or automatically terminated yung contract o yung legal bind nung mga nakapirma sa kontrata. Yun yung dispositive clause. O, kita nyo, may natututunan tayo. Kasi, kaya nga may subject na business law sa business. Alala ko sa St. Francis ako, may subject yung BA na business law. Sabi ko, bakit? Business naman sila. Ngayon ko lang naiintindihan kasi medyo pa tayo nun. Ngayon ko lang naiintindihan when I take up a Master's in Business Management or Master's in Business Administration na doon ko lang naiintindihan na nga naman, businesses follows laws, follows rules of the country na saan nandun yung business. Kung nasa Pilipinas ka, batas ng Pilipinas yung susundin mo. So, yun yung natutunan natin. No, dispositive, yung meaning ng dispositive and dispositive clause sa contracts. So, yun lang pa.